Ako si Joel Paredes, isang kaibigang periodista ni Joe Burgos, one of the members of the editorial board at chief of correspondence. Si Joe Burgos, bago pa ako sa dyaryo, gusto niya talagang magtayo ng isang alternative paper. Kaya may WeForum siya. Tapos, gusto niya talaga yung taong bayan ng may-ari. It's a people's newspaper. Yun ang unang description ni Joe Burgos yun. It's a people's newspaper. Tapos ngayon, nagkataon lang na yung WeForum na talagang full-time na trabaho ni Joe Burgos kasi nakita niya yung kailangan talaga ng isang alternative paper. Yun ang unang alternative paper na nakita kong lumaban talaga na organized. Kasi syempre marami alternative papers na, no? Panandalian. Nakita niyo to nung nagtrabaho siya bilang police reporter na iba talaga yung tunay na dyaryo. Dahil martial law na noon, kinakwento niya na gusto niya maging daily ang WeForum. Kaya alam, puro bata. Tapos ngayon, si Chuchay Fernandez, graduate na si Chuchay, kasama ko na sa journal, at marami pang iba na kaya naman gumawa. Kaya lang, maganda naman yung WeForum dahil nagkaroon na ng boses sa mga kabataan. Yung niread ng WeForum, diyan nagsimula yung pangarap ni Joe Burgos na magkaroon ng isang dyaryo na daily. Ayun yung tumigil. But siyempre, tama yun. Advice ng mga kaibigan, relax ka muna dahil may kaso. Nasa press club kami, yun ang kanyang gusto niya. Paano niya maayos lahat. So nilabas niya, ginawa niya English yung Malaya. On the advice din ni na Rolly Fadul, the late Rolly Fadul, Tony Nieva, sila actually ang behind na tumutulong sa kanya pag kulang siya ng mga istorya. Kaya nung alam na namin tatanggalan kami after the Aquino assassination. August 21, 1983. Nung napatay si Ninoy, tumawag si Joe. Pengi naman ng istorya. Nandun siya, one-man team nga siya. So nagbigay kami ng istorya namin dahil di namin alam kung lalabas sa Times Journal. The next day, tamang-tama sa amin hindi ginamit yung mga stories journal, iba yung ginamit. Si Joe Burgos, naglabas siya ng isang broadsheet. Broadsheet, di ba? No? Broadsheet. So, mula nun, tuloy-tuloy siya. Tapos, maghapon, si Nieva, kukulitin niya sa press club, po-phone in, tapos papadala niya. Hindi ko alam kung sino kumukuha na, kung si Mang Jake or sino man. No? Nung mga isang buwan after that, tatanggalin na kami sa journal dahil nga sa union, no? So, mawawala kami ng trabaho. Sabi ni Chuchay sa akin, usapin natin si Joe. Baka pwede tayo ma-accommodate later dahil kaya nga nung usapan namin ni Joe, no? Joe, tatanggalin kami. Gusto mo ba talaga mag-daily? Tapos ngayon, sabi namin, kaya ba natin to? Kasi sabi ko, sige, kaya lang hindi natin kaya yung mga tao. Hindi mo pwedeng absorbin yung lahat ng tao. Kaya nung kumuha kami ng parang maliit na puwersa lang. Ako, si Chuchay, si Berot nandun pa, si Efleda, tapos kasama niya si Mario Hernando, si Bing San Diego, tapos sinama namin si Luella, typesetter, machine gunner, tapos si Ella Inigo, proofreader, para lang may setup yung pang-daily. Pero it took about 3 months. Ngayon, nung November, nag-decide na siya, nag-usap na sila. Sabi niya, kaya ba natin talaga? Sabi namin, so kami, tama nga, nag-aalias-alias, tapos walang mga byline. So, ang tagal din ng dry run yan. And then, nung January, 3 times a week na. Sa bilis kasi alam mo bakit nagganong kabilis? Hindi na ito dyaryo lang na kami-kami eh. Kahit konti lang tao doon, naalala ko yon. 24 hours kagad na operasyon. Pag structure nung sabi namin, kaya na dahil kompleto na, production si Joe eh. Sina Edward Burgos at marami pa iba eh. Hindi ko na maalala yung iba, no? Tapos meron siya mga sariling mga artist. So kung ang kulang na lang namin mga reporters, editorial na lang talaga yung kulang namin. So sabi niya, mag-recruit na tayo ng mga so si Joe nga mag-add pa eh. Entertainment, lifestyle, di ba? Pero hindi yan ang sports. Yan ang walang yung sports sabi namin saka na lang. Kasi ang hirap talaga, day-to-day coverage. Kinukuha na lang namin. So, kumukuha siya sa PNA, tapos kumukuha siya sa mga wires and delayed. Yung mga features na lang. Yun ang simula niyang malaya. Ngayon, nagkataon, na may mga pumasok na. Like, ko si Narita nga yung tinawagan ko si Desiree, sabi ko, Desiree, dahil police reporter, sabi ko, tayo para ng police reporter. Ang idea talaga niya was
people's paper eh. Kasi, remember si Joe, nagsimula yan, tabloid siyang utak niya, yung meaning, yung ano yung story ng masa. So sabi ko dito, kina Desiree, tapos tamang-tama tumawag si Philip Ibardone, dating kasama namin sa, taga-bulletin yon. Sabi niya, isang kapatid ko, si Ben Ibardone, si Ben, no? Uhulihin, may aso, di ba? May arrest, seizure, search, order. Di nga, sabi niya, sige, papuntay mo. Isang lupo na pala silang pumapasok, nandoon na sila vote. Marami na, may mga kasama na doon. Si Joe ngayon, sabi, interviewin natin. Sabi ko, pero pasok na sila. Tapos yun nga, pumasok din yung, si Jun Lopez, pumasok na, nag-ano sila, dahan-dahan na. Si Erwin Tulfo, napag-iwanan dahil sabi niya yung Tulfo, bakit hindi naman yung sinama yung kapatid ko? Ngayon sige, pasok na rin siya. Dahil kaibigan, si Joe Burgos, si Tulfo, yan, yung grupong press club yan eh. Ngayon, si Chuchay ngayon talaga ang tumimon sa editorial. Kasi ang usapan doon, kung magde-daily tayo, talagang working publisher. Ang advantage ni Joe Burgos dati at nung Malaya, marami na siyang matatandang, respetadong columnist. So, hindi totoo yung sabi ng isang kasama natin sa noon na puro amateur naman yan eh. Okay, puro amateur ba yan yung pinagkukuha nyo? And let us make this paper a professionally run paper. Later na yan, those years. Pero alam mo yon, that time, wala nang tumapat sa Malaya sa sirkulasyon. Mas malaki siya sa kung sino man yung number 1 paper. Diba? Kaya nung nawala, kaya sabi ko si Joe pa rin ng Malaya, diba? Nagbago ng format, nagbago lahat ng business sa plan, talagang lumita ang sirkulasyon. Ang diary nun, hindi kumpleto pag hindi kasama lahat ng mga basic sections. Sinigurado namin na kahit kinokopy lang namin sa radyo, kinokopy namin sa PNA, kinukuha namin yung mga feature articles o kaya sinusulat niya. Si Dean Malay dati, meron siya may mga contribution siya, may mga yung mga dito sumama na sina Joker, kung sino, si Rene Sagisag, sina Jojo Binay, while they were not, hindi sila columnists, sila nagbibig-feed sa amin ng informasyon about the opposition. Kasi kompleto ang police reporters natin, di ba? Actually, beat reporters na, kung may rally, punta, umaga, makikita, mamonitor mo na sa pulisyan o sa defense, meron talagang, ang Malacanang lang talaga hindi tayo makapasok. But si Sindanya naman noon, who was the information minister, sabi niya, bibigyan na lang namin kayo ng news release. Kunin nyo. Alam mo, labas yun hindi kasi wala naman siyang nilalabas naman talaga natin. At sa pa yung mama naman, naalala ko, di ba, pag nakikiusap siya, sabihin ko sa kanya, minsan, sabi namin, usapin mo si Joe. Si Joe naman, sige. Clarification dahil araw-araw, may mga tao siya nakikiusap na, bigay naman yung side namin. And I think it was, hindi ito masyado, while talaga nagpakilala siya oposisyon, kaya nga Mosquito Press, dahil diary na ng oposisyon, dahil ang tumutulong sa amin, hindi lang naman kami eh. Ang dami na yan eh. Sila mismo, hindi man sila mga reporter, mga files, mga cases sa court, yung mga pwedeng investigative reporting, yung makikita mo, galing Amerika, nakakakuha kami ng mga scoop galing Amerika, yung mga Filipino opposition leaders na maraming data nakukuha. So makikita mo siya, eventually, siya na yung minahal ng tao na dyaryo. Araw-araw yan, nakita mo, nag-daily, hindi na nga namin ang manipis lang Malaya, hindi na nga namin ma-accommodate yung ibang story, ibang reporters, nagreklamo na nga eh. Kaya ginagawa natin, gumawa tayo ng isang mga news break na lang. Di ba? Pero para lang masimulan. At so pa yung mga reporters ito, like sina Desiree, sina Rita, wala nang training to. Si Desiree naman, police reporter na to noon pa eh. Kaya sabi ko nga yan, pwede siyang doon. Magsimula na kaagad. Tapos si Rita, siyempre, yung sabi nga, para sa bayan eh, para sa bayan. So ganyan yung ating ganyan yung ginawa namin. Talagang araw-araw na ginawa ng Diyos, di ba? Naghahanap kami sana ito matuloy itong rallying to
Kasi nakahanda na kami. Nag-volunteer sila eh. Ngayon si Alex Baluyot resigned from AP. Tapos makita mo si Linglong kasi, nag-full-time na. Iba sa gobyerno siya, sa isang government office, nag-resign sila. Tapos si Andy Valle sa PNA. Si Mon Santos, si late Mon Santos, nag-full-time. Si Oka Estabaya naman, siyempre, obligado siya, natanggal sa journal. So kasama namin, sabi namin, Oka, photographer ka na ngayon. Di ba? Ganon, yung mga... So, makikita mo, pati yung mga reporters, karoon ng lakas ng loob kasi hindi naman talaga to. Gusto ko lang sabihin talaga na mga magagaling na to, hindi nga lang veterano. Pero sa amin, yung mga pinakamagagaling na mga kolumnista na later, na-recognize naman na, at siya pa, yung artist. Di ba? May isang artist doon, medical student, si Net Billones. Alam mo kung 24 hours, happy siya doon dahil pag nag-aaral ng medicine, pero may editorial cartoon siya, meron pa siyang cartoon strip. Ganun yung kaya nga si Joe may tinig ng masa, later pwede pa mag-midday, tapos yung We Forum later, talagang yun na lang gusto niya i-revive pa rin yun. Hindi dahil sa pangalan, kasi nakita niya, ito pa rin yung hinahanap ng mga tao, lalo ng kumbaga ito yung lumang dyaryo, ilabas mo pa rin. Kasi malaya, akala nila, We Forum is malaya. Sabi niya, hiniwalay pa rin ngayon. So makikita mo, hindi ganun kadali, pero nagawa yun ng dahil yung mga tao, parang buy one, take one. Kung ito ang trabaho mo, gagawin mo. Ako nga nun, malaya, ako pa rin yung sa tinig ng masa, dahil nagsusulit ako in Pilipino. So tinulungan ko si Bing San Diego, tapos si Roger Sicat, no? Yung galing sa UP, literary, sabi niya, pero magaling talaga ang, then, isang hindi ko makalimutan dyan, yung prinsipyo. Sabi namin, di ba, yung principled. Wala dyan, noon, alam nyo, yung mga ACDC, attack and collect, defend, basta ganon, defend and collect, basta ganon. Alam mo, yun yung aming tinignan na dapat na hindi mangyari sa Malaya kasi, hindi mo masabi, bigla kang, di ba, painan ng gobyerno eh. And wala talaga akong masasabi noon, yung umpisang yon. Yan ang dyaryo kasi hindi naman sa magaling ka lang sumulat or kailangan may network ka. Ito, biro mo, mga bata yung periodista, pero may network ka agad sila because yung taong bayan, pag nakitang malaya ito, sabi nga ni Joey Salgado, pag nakita kahit sa labor, pag nakitang malaya ito, magaan ka agad ang loob nila. Yun naman sa military, napansin ko, yung mga general, mga colonel, hindi pa to EDSA, meron na rin sila mga konting sentimiento na ilalabas. Hindi ba kaya ang daming coach? Siyempre, underground movement. Kami lang ang gumagawa noon, di ba? Walang alternative paper na talagang naglakas loob talaga na ilabas ang issue ng mga MNLF, MILF, at ng Communist Party. In fact, yung kay Nurmiswari, Malaya unang nakapaglabas yung kay Nurmiswari. Yung pagbalik niya yung Nurmiswari ng 1984. Ang unang mga nakaakyat, yung sa pag-akyat sa mga areas, di ba? Malaya kasi noon, hindi ka pwedeng, matatakot ka talaga, may debriefing eh. So, kami nagawa natin yung paraan na hindi kami nagpapadebrief. Isa lang siguro si Benji Guevara dahil hinulis eh. So, wala kang magagawa. Pero hinuli siya, pero makikita mo, as a reporter, karapatan mong hindi ma-debrief. Di ba? Tapos nakita mo lahat tulong-tulong. Yun nakita ko yung sa simula ng Malaya hanggang yung mga periodista. Kaya nga, gusto ko lang i-emphasize, no? Hindi man ito mga veterano, yung idealism, no? At yung prinsipyo, yun ang nagpalakas ng loob sa mga taga-Malaya. Kaya later, lahat nagpasukan na sa amin. Alam mo, ang daming nag-apply na eh. Ang maganda, si John Burgos naman, pag nag-apply ka, basta huwag ka lang humingi ng malaking sweldo, tatanggapin ka. Di ba? Yun ang, kasi, alam naman niya kung sino yung gagawin sa hindi eh. Di ba? Tapos yung mismong yun ang nakita ko sa kanya na, yan, kunin natin to. Nakalimutan ko nga pala yung mga correspondence. No? Sabi niya, kaya sabi ko correspondent kasi nationwide kami eh. Unang buhos pa lang, nandyan, marami, hindi ko na maalala lahat. Sa Mindanao, alam ko kasi, kinuha naman si Peter Lavinia. Siya yung, sa Mindanao kasi naghanap sila ng mga correspondents. Tapos sa Visayas, si Edgar Kadagat. Si Edgar Kadagat nag-organize pa ng Cobra Ant sila.
So, ito yung mga nag-contribute sa Malaya. Mga iba't ibang diaryo, mga community papers. Tapos yung sa Luzon, Central Luzon, Northern Luzon, mayroon din. Tala mo, maganda sa Malaya nun. Yung iba kanya-kanya. Kami, pag yung may storyang malaki, sa Mindanao, tulong-tulong yung mga correspondents. So makikita mo yung kung nangyari ito sa Bacolod, Kabangkalan, ganyan. Lahat yan, makikita mo na ililink up kagad namin. So, istorya ng Malaya kumpleto. Hindi feature article, kundi in-depth kagad ang nagagawa natin, di ba? Sa Mindanao, ganyan din. Kung anong istorya, yun ang kakaiba ng Malaya. Yun kaya ang story namin kakaiba sa mga sinasabing mainstream newspapers. Kasi, binabanner mo provincial stories eh. Yung mga provincial stories na wala man lang susulat kahit the next day. Hindi lumabas sa mga dyaryo, pero sa Malaya, malaking story siya. Di ba? Tapos yung mga massacre sa Visayas. Kaya naniniwala, di ba? Kaya nga sabi nga natin, kaya nagalit yung dating Pangulong Marcos. Dahil nilalabas namin kung ano yung totoo. At hindi naman, yung totoo at detalyado. Hindi hearsay. Alam mo yung sources? Diba sources? Hindi kami. Matatapang na yung mga tao na kasi kaya nga maganda nun eh. Pag Malaya yan, tapos kung ano yung lumabas na maliit, napapalaki namin yun because we have the details. Meron kagad report yung mga correspondent sa mga probinsya. So, ngayon kasi iba na ngayon. No? Parang thing of the past. No? Ngayon, mabilis talaga dahil may lahat online. But dati, imposible yun. Wala nga kapalang telepono. Wala kaming telepono, ha? So, nakikitawag lang, pero nagawa namin yon. Dahil, yung mga kapitbahay ni na edit doon sa mga yun ang aming tawagan. Pag may, kung ano yung mensahe, tatawagan namin. Diba? Lahat, diba? Yung mga reporters. Dati, yung kahit na ma-delay yung storya, scoop pa rin dahil hindi nilalabas ang mainstream paper eh. Kahit 3 araw na, 4 na araw na nangyari, nababanner namin dahil hindi ginagamit ng mga dyaryo. Later, yun nga, na-inspire na rin naman talaga yung ibang mga periodista. Kaya sabi mo nga yung bakit, ano ba yung naging papel ng Malaya doon? Kasi nagsimula nung ganitong sistema. So sumama na lahat noon, di ba? I'm sure may yung Mr. and Miss, later naglabas na Inquirer. Tapos makikita mo lumalabas na yung ibang mga dyaryo pa rin na kasi natatakot nga sila matabunan na even Manila Bulletin. Natuto na maglabas sa mga istoryang ganon dahil sila ang pinagmamalaki lang, may network sila all over the country because, di ba? Pero makikita mo, hindi pa rin kami natapatan in terms of national stories. Doon na pinakita ang ganda ng national story. Hindi namin tinignan na Metro Manila lang tayo o kaya Department Malacanang. Ang Malacanang sa amin, minsan, nilalagay lang namin parang 2 paragraphs. Di ba? Sabagay, okay na sa Malacanang. Tatakot nga sila pag hinabaan pa namin yon. Tiyak, may banat na eh. Tiyak, may mga... Pero, kahit nung tinatanong ko si Manong Gregson Daniel later, sabi niya, masama ba ang loob mo sa Malaya? Dahil dun sa sabi niya, buti nga, lumabas pa eh. Parang yung ganyan, buti, lumalabas nga kami. Yun. And si Joe Burgos, niya, he was the one who told me, alam mo, iba yung mga nasa dyaryo nun. Si Joe, kababayan niya Ilocano. Siyempre, alam mo, yung tinitingnan pa rin dahil Ilocano sila pareho. Dahil taga Pangasinan, kaibigan pa rin si Joe. Pero si Joe, kung ayaw niyo labas, huwag niyong labas. Ganun. That's it.